Kuya Curly, napansin ko dito sa building nyo, punong-puno na mga stones. Para ba mga kristal? Paano ka ba nahilig sa ganyan? Nag-start ang paghilig namin sa ganyang klase ng bagay. Simula po nung before po kasi, nag-start kami sa pungsoy-pungsoy kasi may kaibigan kaming isang Pilipino na may kaibigan Chinese na naniniwala siya sa pungsoy. Sabi ko, ba't hindi kaya natin subukan? Bumili lang muna kami ng tag 10,000 ng mga pungsoy, art. Tapos may placement siya, binabasa ko yung kay Martes Allen, kay Lilian Tu na mga books, every year yon. May placement siya kung saan dapat iligay. So sinubukan ko, sabi ko, ba't ganun? Parang anggang na dating. Minsan walang-wala na kaming pera, nakasingil kami. Minsan parang kulang ka na ng ganito, biglang biglang may dumating. Tapos sabi ko, parang anggang ng parang namamagnet niya. So sinubukan ko hanggang nung sumunod na taon, 20, nag-aaway na kami mag-asawa dahil ba't daw ako gumastos ng pangpungsoy items. Na umabot ng 20,000. Pero ang ganda ng result. So, ang nangyari, nung sumunod na taon, umabot na kami ng 100,000 sa pagbili ng iba't ibang mga klase ng pungsoy items para ilagay dito sa north, south, west, east. Iba't ibang klase ng placement yon. Taon-taon, pinapalitan kasi yon. Napansin namin, sandali, parang kakaiba talaga eh. Parang may hatak talaga na parang ang gaang ng dating. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ang faith pa namin kay Lord, hindi naman talaga nawala. Kasi sabi nila, pungsoy is science. So sabi ko, wala namang masamang maniwala sa swerte, wala namang mawawala sa'yo, mababawasan ka lang ng kapirasong pera. Tapos nang tumagal-tagal, umabot na kami ng milyon sa pagbili ng iba't ibang art ng pungsoy. Milyon na? Ngayon, nagtaka ako. Sabi ko, the more na gumagas kami sa pungsoy, ba't parang ganda ng pasok ulit? Sabi ko, sandali lang. Di ang ginawa ko, nag-research ako sa pungsoy ng China. Nagkaroon ako ng kaibigan na Chinese dito sa may Ongpin. So sabi ko, saan nakakabili ng ganitong klase ng mga bagay? Pero gusto kong malalaki na, para malalaking swerte ang dumating. Sabi ko. Katapos sabi niya, naku, mahal yan. Sige, okay lang. Try ko lang. Kasi ang katwiran ko, yung painting nga ng pagkamamahal, nabibili natin para maging art sa mga wall natin. Tapos isang tao lang na pwedeng magnakaw nun ang kayang magbuhat. Samantalang ito, magkakaroon na ako ng art. Tapos pag may gustong kumuha ng bagay na yan, nako, mamamatay muna siya pag nadaganan siya niyan. Sobrang bigat. So ang bigat yan, hindi yan makukuha, mananakaw ka agad. At pangalawa, may swerte na ang display, dahil pungsoy nga yan, plus may art ka pa na dekorasyon sa office mo. Katulad dito, ito nasa likod. Katulad po ito. Ang laki. Ito po, pinaship ko po yan from China mula doon sa isang kaibigan ko po rin na nagka-curvings talaga, si Jay. Kay Jay po yan. Yan po ay jade art po. Ang jade kasi, akala natin green lang yung jade. Pero ang jade po, iba-iba rin po ang kulay niya. May classification din po siya mula sa iba't ibang kulay. Ang pinakamahal lang talaga na jade, kaya nasanay tayo na ang kulay ng jade ay green. Kasi yun ang pinakamahal na jade, pag kulay green. Pero yung mga ganito klaseng parang yellowish lang, medyo cheap kind of jade lang yan. Pero isang buo yan, nakinarve. Yes, bali hinati-hati sa yan, sa 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pa nga. Kasi nga, hindi kayang buhatin yan ng, mababasag siya lalo. Kaya pinutol-putol. At dito na lang inassemble.